I totally disagree kay Malacanang spokesperson si Yusek Claire Castro that ang Pilipinas po is still not facing this oil crisis po or a crisis na ngayon po sa Pilipinas. Ako, I for one, totally disagree with her. Anyway, ito ang topic natin ngayon po, and topic din ito po ng ongoing committee hearing ng Senado, itong committee hearing on proactive response and oversight for timely and effective crisis strategy or PROTECT committee po. Ongoing ngayon po, kanina pa ito nakumpisa, live na live ito po sa Senado po, chaired by Senator Win Gatchalian, no? And dami din mga senators na they attended itong hearing and still ongoing. Nakita ko kanina po, nandyan si Senator Risa Antaveros, nakita ko si Senator Loren Regarda, nakita ko rin ang presence of Senator Rodante Marcoleta, ang presence din po ni Ejercito, Senator Ejercito, as well as si Senator Bam. And karamihan ng mga, sabihin natin, secretaries, cabinet secretaries ni Ferdinand Bongbong Marcos Jr. po. Especially si Sharon Garin, wherein importante na importante yon ang opisina niya po sa discussion, ang crisis strategy. Kasi ngayon po, as what I said, I totally agree that the Philippines is now facing itong problema, crisis sa Pilipinas dahil tumaas na po ang presyo ng oil. And dahil tumaas ang presyo ng oil, ibig sabihin po ang mga presyo din ng mga bilihan na dyan po sa Pilipinas, tumaas na din po. And the people, mga Filipinos po, especially mga ordinaryong Filipino, and even ang middle class, they already feeling the pinch of this crisis po. Yet, some people in the government, they are still saying, chill lang tayo, hindi pa tayo dumating sa level of crisis or crisis po. In fact, this is just an oil disruption. An oil disruption situation na po sa Pilipinas. So, kayo po, what do you think? What do you think? Do you agree with Yusek Claire Castro na wala pang crisis sa Pilipinas? Or you do not agree? You do not agree. So, once again, I would like to welcome each and every one of you, ang mga kababayan ko po dito sa Malaysia, especially mga Filipinos dito po sa Sabah, East Malaysia, and very specific dito po sa Kota Kinabalu. Of course, also, my greeting goes to the overseas Filipino workers po sa iba-ibang parte ng mundo. And sana lang po, safe na safe din po ang mga kababayan natin sa Middle East kasi may problema tayo dyan po sa Middle East. And of course, ingat and concern na concern. We are worried also po ang buhay ng mga kababayan natin na dyan po sa Pilipinas. No? Welcome na welcome kayong lahat dito sa programa natin, Nick Talk, The Real Talk with Nico. Since I started itong ang programa natin on Tuesday afternoon po, March 24 na po, tungkol sa ongoing committee hearing ng Protect Committee dyan po sa Senado. Anong ibig sabihin ang Protect Committee? Ibig sabihin po, it is the Committee on Proactive, Responsive, and Oversight for Timely and Effective Crisis Strategy Committee po. Spearheaded by no other than si Senator Win Gatchalian po. So, let me share with you po ang video clip ni Senator Loren Legarda wherein she gave her opening speech po. Maganda ang opening speech ni Senator Legarda. You listen carefully po. May puntos talaga po. No? May puntos talaga. And straight to the point when she talks. And listen po. Let's listen to the opening speech of Senator Loren
Legarda. Nandito po. Nandito. Hold on. Each agency represented here must act as if we are in a crisis because we are in a crisis. Anybody who says, chill lang tayo, wala namang krisis. No. Halintulad ko sa climate crisis. Not now. If we never admit there's a climate crisis, we will not take care of our climate and environment. If we do not admit that there's a crisis in the Middle East affecting our OFWs and their families, affecting the prices of our petroleum products, energy, food prices, transport, and displacing millions of Filipinos, the agencies will not act with urgency. And so that is what I put on the table. And what I would like to hear, Mr. Chair, is magkano ang pondong available. Hindi promise ha, hindi saro na walang NCA. From continuing appropriations in GAA 2025, and how much was appropriated, because of course we did not know there was going to be a crisis, of SOFT, meaning assistance to fisher folks and farmers, contingency fund. The NDREAM fund can be used, hindi naman yan ang sa bagyo, yan ay pwede rin gamitin. But if we have appropriated it in GAA 2026, may pera na ba? And I know we don't have money yet because even DPWH projects are all FLR. So DBM must explain that as well. So every agency, whether agriculture or DMW or DOE, DOLE, yes, how do we cushion the impact? I lay that as my premise, Mr. Chair, and you being the chairman of the Committee on Finance, because we can have all these PowerPoints, pero pag kumakalam ang tiyan ng mga mangingisda, ng mga drivers, ng mga sa transport sector, ng lahat, ang dating middle class ay ngayon lower class na at hirap. So gusto natin makita ang pag-translate ng mga PowerPoints na yan na ginawa sa mga air-conditioned na tanggapan into actual jobs created, actual food on the table of every affected Filipino family. And I will ask, I need to know the answer. Dapat to on the ground ha, on the ground, hindi tayo parang budget hearing tapos prospective. Paliwanag ng DTI, paliwanag ng DA, paliwanag ng DOE, paliwanag ng DBM, ipaliwanag ng lahat kung paano at ilan ang mapapakain natin. Kamukha sinabi, 40,000 farmers and fisher folks ang natutulungan ng subsidiya. Alam naman ng expert natin sa agricultura at fisheries, hindi lang 40,000. Yung iba, hahayaan na lang natin mamatay o magutom. That's my opening statement pa lang. At gusto ko malaman ang maliwanag on the ground na kasagutan. At isa pa, Mr. Chair, sigurado akong natanong mo na o tatanungin mo. Anong mga pondo sa 2025 ang hindi nagagamit na pwedeng wag na ito? Ano sa 2026 na tatawagin natin, ang call a spade, luho na travel, party-party, cancelin lahat yan. At paano yung pamamaraan na ikalap yung pondong yan para ibigay hindi lang sa piniling 40,000 na magsasakat mangingisda, lahat at lahat ng mga drivers, lahat ng mga apektado sa krisis na ito. And I bring
that, Mr. Chair, I did not want to deliver a motherhood opening statement. I want to hear from DTI, how will you lower the prices of basic commodities? I want to hear from the DOF and BIR and DOE and ERC. How will you delete the collection of that on those that are not supposed to be vatable? And I hope you know what I'm talking about. You better be prepared. That's my opening statement, Mr. President. This applies to everyone, all the resource persons who are here. I hope to receive the answers in the next few minutes or hours. Thank you, Mr. Chair. Alright, ayun po, narinig natin ang opening speech ni Senator Loren Legarda po, dyan po sa Committee on Protect. No? And ongoing pa yun po hanggang ngayon, live yun po, I'm monitoring. And more details will be coming in on my next program po, no? On my next program. So in the meantime, dito lang muna tayo. During the earlier part ng hearing, nakita natin po, medyo nagalit na po si Senator Loren Legarda. And nandito po, I will share with you itong video clip ni Senator Legarda po. Medyo nagalit na siya po. And let's watch and listen to this. Hold on. Alright? Okay. To see is to believe, to hear is to listen. Ganon ba yan? Alright, nandito na po. Let's watch and listen to this. Hindi po nag-break ang Senado na hindi inaaksyonan ang hinihiling ng executive. Dalawa ang inyong hiningi. Excise tax, napasa namin. At sabihin nyo on the record, kailan nyo mai-implement yan at ang gulo ninyo. Sinabi nyo, excise tax, kailangan urgent. Nung napasa namin, sinabi, we will see. Yan, galing sa inyo yan ha, kung gagamitin. Tapos, the next day, o sige na nga. Ano ba? Ano ba? Kailangan ba? Hindi. It was deemed urgent, napasa. Tapos, pagkapasa namin, we will see. I'm quoting the executive, nanggaling sa inyo yan. Tapos ngayon, gagawin na. And cite the impact, mararamdaman pa. Yun ang sabi ng chair no, ni Senator Pia. Ano ang ramdam sa pagbaba o pagkaltas ng excise tax? Yung biofuel, maraming concern sa mga coconut and sugar farmers. Pero itong sinabi niyong low-hanging fruit, congressional approval. Tapos nagsabi po kayo, sir, with all due respect ha, kasi po nag-break. Hindi po magandang pakinggan yan. Hindi po mag-break ang Senado kung sinabi niyong kailangan ng congressional approval ang paggamit ng PNOC ng kanilang pondo. Pakilagay po sa record after your presentation and we give a chance to the others, Mr. Chair. Because it's important na hindi tinuturo sa atin na nag-break tayo kaya ang PNOC hindi makagamit ng kanyang pera. That's unfair. Eh, ang sekretary nga ninyo wala dito eh. Kung anong pamumulitik ang ginagawa na naman ng sekretary nyo. Hindi pwedeng tinuturo-turo nyo kami. Hindi nyo pwedeng sinasabi, makinig kayo. Huwag kayo nagpapalusot dito ha. Sinasabi nyo, yung letter na sa inyo eh. Tapos nag-break kayo. Double jeopardy, hindi pwede yun. Sorry, hindi po kami papayag nun. Kung alam po namin, hindi kami mag-break, tama po ang chair. Hindi mo nga mag-break. Gusto nyo Holy Week, magtrabaho tayo dito eh. Darating lahat ng secretary. Burn the midnight candle. Walang labasan sa kwarto. Hanggang hindi nakita ang pagtulong sa tao. Pero huwag nyo sasabihin na nag-break kami, kaya hindi napasa yung hiniling ng DOE na congressional approval. Hindi po, sir. Hindi inyo kasalanan yon kasi wala ang inyong sekretarya. Alright, yun po, narinig natin na si Senator Loren Legarda po, no? When we talk about the secretary po, ito si Sharon Garin, she's the Secretary of Department of Environment yata yun, no? DOE. And wala siya, no? Early stage doon po sa when the session or the hearing, the meeting was declared open, wala siya po sa ang presensya niya po. And kaya nga nagalit din na si Senator Legarda. And nag-request na po, no? Kasi may meeting daw si Garin, Secretary Garin po,
And they called her to come immediately to the meeting po kasi ang dami mga questions that ang mga senator they would like to ask from or sa kanya po. And dumating din siya po. Dumating siya after a few hours po. So, alright, may puntos din si, sabihin natin, Senator Rodante Marcoleta when he was given the time to ask questions po. And ang focus na po is that ang supply ng oil po, instead of getting it dyan po sa Hormuz, Strait of Hormuz, mayroon din po, sabi niya, mayroon din supply dyan po sa Singapore, coming from Malaysia and another one, refinery company po. Why not go straight to Singapore and get the supply po and mas mura pa po, no? Because hindi na long trip. Hindi na long trip. But anyway, let's watch and listen itong statement made by Senator Rodante Marcoleta po, no? Rodante Marcoleta. Let's watch and listen to this po. Watch carefully. Hold on, nandito po. Nandito po, and he was addressing ang mga question niya po sa concerned secretary po. Nandito po. Let's watch and listen to this. Singapore. Dalawang malalaking refinery sa mundo, Rotterdam Refinery at saka yung Petronas ng Malaysia. Pareho po silang may tangke. Kapag ka po ang pinag-usapan natin, yung Petronas Malaysia Refinery, yun po CIF, hindi POB. Kaya $640 per metric ton. Alam po niyo yung kwenta ko ron, 32 pesos and 63 centavos. Isama natin po yung additional cost. Huwag na po natin ialisin ang excise, VAT, and so on and so forth. 1551, ang magiging presyo, mahal lang ng konti, 48 pesos per liter. Bakit po sinasabi natin, kinakausap natin ang Amerika, o sa Caribbean, kung ano man yung gusto nyo kausapin, South Korea, or ang sinasabi ko po, nasa Singapore po yung mga tangke. Pwede po natin i-dispatch ang diesel natin. Diesel tank transaction lang po ang pinag-uusapan natin. Nakapagtanong po ako sa kaibigan sa mga industry sa Singapore. Kaya ko po nakuha itong ganitong mga data. Kaya po tinatanong ko sa inyo, paano po nangyari? Ang sabi ng Pangulo 2 weeks ago, meron po tayo about 50 to 60 days. 2 weeks lang po nangyari. Meron po tayong stock. Bakit sumipa po ng 120%? Yun po yung tinatanong ko. Nag-react po lahat ang ating mga sektor. Agriculture, transport, lahat na po. Kaya nga po yung 230 billion na sinasabi ng BBM na gano'n na eh. Ang tinatanong ko lang po, bakit po tayo napunta sa 120% kagad? Bakit naging 110? 120 pesos ang average po ng liter ng diesel. At yung po naman gasolina, 62%. Bakit hindi po natin tinanong man lang, bakit po nagkaganon? Akala ko po ba tinitingnan natin? Ano po ba yung explanation dito? Mr. Chair, ang presyo talaga Ito po ang DOE Secretary, si Secretary Sherohan Gavin, Department of Energy. mention ni Senator Marcoleta. But based on sa mga information na nakuha namin sa mga nag-o-offer sa PNOC and also from our oil companies, may malaking increase talaga both on diesel and gasoline at 101%. Tama ba ito? Ang increase niya for the past 3 weeks, 101% and 182% for diesel. But we'll check for the other sources, Mr. Chair, kung baka iba yung arrangements nila, Mr. Chair. Sir, hindi ko po alam kung saan nila kinukuha yung gasolina. Mga pinag-uusapan po natin, ang gagaling ba lahat sa Persian Gulf ang hindi po yun ang usapan eh. Kahit na isara po yung Strait of Hormuz, ang pinag-uusapan is Persian Gulf. Sabi nga nila 20% ang apektado. Paano po yung Suez Canal? Bukas naman po yun. Pero huwag na po natin pag-usapan yun. Ang sinasabi ko po ay yung mga tangke na nakapondo sa Singapore. Napakarami po niyan.
Refinery at saka yung pong Rotterdam Refinery. Bakit wala mo pong makapag-explica sa DOE, bakit hindi po tayo doon dumiretso? Mr. Chair, ang Singapore kasi trading yan eh. And then those mga nakalutang lang ng mga barko dyan, yun po yung mga binibenta ng mga traders tsaka yung mga refineries po. So ganun po yung presyo pa rin na offer po sa amin ng mga traders. We've talked to several already international traders na dumadaan ng Singapore. And same pa rin yung presyo na binibigay sa amin. But we'll recheck, Mr. Chair. Alright, yun po, narinig natin na si Senator Rodante Marcoleta, may puntos talaga siya po, no? And yun na, sabi niya, mayroon tayong dalawang refinery companies dyan po sa Singapore, nandoon ang stock po, why don't we go and negotiate with them? Yun lang po ang kailangan, negotiation na lang po, no? And practical ang ano niya po, no? And let's see, ang reply naman ng DOE Secretary, Department of Environment, si Secretary Sharon Garin yata yun, no? They will look into it, no? She will ask her purchasing officers, no, to look into the information na given by Rodante Marcoleta. Saludo ako po dyan kay Rodante Marcoleta. That only shows that he is very much concerned about ang sitwasyon dyan po sa Pilipinas, especially ang rising prices of oil sa Pilipinas po, which is really affecting ang mga buhay ng mga Filipinos, no? Ng mga Filipinos at this very difficult time, Mayroon pa tayo dito po video clip ni Senator Rodante Marcoleta. Let's watch and listen to this. Po. Pasensya lang po. Those who don't like Rodante Marcoleta, I'm sorry, but may puntos si Senator Rodante Marcoleta. Nandito po. Nasa akin po. Kasi check ko lang po kagabi. Sa totoo lang, kagabi po ay 495 pa nga po per metric ton. Idagdag po natin ang shipping na $15. At saka yung 1.71, ito nga po yung yung gross margin po 8 pesos and 46 centavos. May margin pa nga po Dito po sa Rotterdam Refinery, ang margin is 4 pesos and 64 cents. Pagka sa Petronas naman po, ayun, halos may konti pa rin kita. 1 peso and 85 cents. Pero hindi, nakakapagtaka, bakit po sumipa ng 110 to 130 pesos per liter? Sabi ko po sa inyo yung data na nakuha ko. Nagtanong lang po ako sa mga kaibigan sa industry sa Singapore. Kabisado po nila ito Bibigyan ko po kayo ng isang ang tinatanong ko po, bakit nagsimula tayo na tinanggap natin kagad 110 pesos to 130 pesos na mo po ngayon ng ang average nga 120 pesos na ang diesel, tinanggap na lang natin ang gano'n. Well, what happened? Wala po bang halimbawa, Secretary Balisacan, wala po ba tayong kakilala, halimbawa, mga industry sa Singapore? Nandun po lahat yung kanilang mga tangke. Pwede po nating makita, kahit kayo po, tanong ninyo kung magkano ngayon. Nakahawak ko po yung mga data 29 pesos and 83 cents. Rotterdam Refinery, tanks based in Singapore. Petronas, 32 pesos and 63 centavos. May kita pa po Paano po nangyari biglang sumipa ng 110 from 55 pesos for example, naging 110? Kaya po nagkaroon po tayo ng crisis. Parang imagine po yung crisis. Ang tinatanong ko po sa DOE, meron po bang nagkaroon po ba tayo ng inquiry? Pinatawag po ba natin ang mga oil companies? Right, okay, yun po, si Senator Rodante Marcoleta. Mayroon po, isa pa po, no? Another video clip of Rodante Marcoleta po, nandito po. Magandang issue ito, no?
at least you will have an idea of anong sitwasyon dyan po sa Pilipinas. Alright, nandito po. Let's watch and listen to this. Mr. Chair, we've been meeting with the oil company several times. Ang presyo, sinusundan yung maps. And then ang the rest, Mr. Chair, may increase yung logistics tsaka yung insurance. Pero yung premium po, Mr. Chair, for you to be able to purchase a supply, dati po mga $5 to $10 lang yan. Ngayon po mga $60 na. So umaakyat talaga lahat, Mr. Chair. Ang sinasabi po ninyo, Madam Secretary, Mr. Chair, ay yung pong panganib na dadaan po kayo sa Strait of Hormuz. Ang pupuntahan po natin Singapore, ang layo naman po sa Strait of Hormuz nun eh. Nagkakaintindihan po ba tayo? Yes, Mr. Chair. No, it's not a Strait of Hormuz na. No, we are just getting products also from Singapore and all Southeast Asian countries, Mr. Chair. Alright, yun po. Narinig natin po ang statements, reaction na coming from Senator Rodante Marcoleta. And kanina, narinig natin po ang sentimiento, ang feelings, ang observations made by Senator Loren Legarda during her opening address, no? During this Protect Committee or Committee on Protect or Committee on Proactive, Responsive, and Oversight for Timely and Effective Crisis Strategy po. Klarong-klaro po, whether you like it or not po, para sa maraming Filipino, ang Pilipinas is facing a crisis. Contrary to the statement made by Malacanang spokesperson, si Undersecretary Claire Castro po. Sabi niya, wala pa daw crisis sa Pilipinas, it is only oil disruptions. Oil disruptions. Pero karamihan, majority of the Filipinos, majority of the politicians, majority of the legislators natin sa Pilipinas po, as well as sa mga Filipinos dito sa Sabah, no? Dito sa Sabah, and of course, I'm sure, dyan sa iba-ibang parte ng mundo, ang mga overseas Filipino workers, we agree na we are facing economic crisis dyan po sa Pilipinas ngayon po, no? And dahil dyan po, tumaas ng mga presyo ng bilihan, and even ang US dollar natin po, kaya nga may joke yan po, no? Ang US dollar po, already a senior na na po, senior level na na po ang US dollar kasi it is already 60 plus, 60 plus ang exchange rate. Samantala, ang gasolina, centennial lang ngayon po dahil 100 na po ang presyo ng gasolina. So, yun ang sitwasyon dyan po sa Pilipinas. Alright, talking about wala daw a crisis po, mayroon din ako dito video clip coming from Professor Malu Tekia, wherein she also commented on this issue or statement made by Undersecretary Claire Castro on the wala pa daw po crisis sa Pilipinas. Let's watch and listen to Professor Malu Tekia when she was interviewed by SMNI just recently po. Let's watch and listen to this. Alden po. Alright, nandito po. Sinabi po ni Palace Press Officer Claire Castro na wala pa raw pong krisis ngayon sa langis sa kabila po ng mga giyera sa gitnang silangan. Ano pong masasabi niyo dito, Prof, sa larangan po ng communications? Well, una, ang tawag ko dyan kumpletong pagbubudol dahil nakita naman natin ang epekto na sa presyo ng gasolina, ng kerosene, ng diesel. Nakita na rin ang epekto sa pamilihang bayan. Makikita mo ang presyo ng basic commodities tumataas at sunod-sunod na rin yung pagtaas ng utilities, di ba? May mga sinasabing magtataas by April. At
yung naririnig nating informasyon na ang ating security supply ay para lamang sa 38 days, hindi ko maintindihan kung ano ang definition niya ng crisis. Prof, pero di ba po bilang ka po ay nagapagsalita ng pamahalaan, di ba dapat alam mo po yung mga bagay na may kaugnayan sa crisis management dahil ikaw po ang tulay eh. Kayo po ang tulay, kapitan po ng pamahalaan at ng mga taong pinamamahalaan ng Estado. No, tama ka doon, MJ, no? Ang role sa crisis, dapat malinaw ang communication lines. Siguro ang sinasabi niyang wala pang crisis kasi hindi pa natin directly siguro yung worst case scenario. Pero ang crisis nagsisimula yan sa risk. So titingnan mo ang risk, tapos pagpataas ang risk, ina-avoid mo na hindi umabot sa krisis. So ang isang solusyon na nasasabi, katulad na rin ang nabanggit mo, yung communication. Kailangan mo iparating sa taong bayan ano ang risk, ano ang problema, ano ang potential na maging krisis, at ano ang sagot ng pamahalaan in terms of actual plans and programs. Nakita na natin, MJ, yan doon sa repatriation ng ating mga OFW. Kung walang crisis, hindi mo i-repatriate. No? Kung walang crisis, hindi siguro ang UN Secretary General Antonio Guterres ang magsasabi na put down all this and go all this war that you are creating and go back to the negotiating table because it is already alarming and it could reach potentials that are very harmful to all the countries in the world. Kasi lahat yan may direkto. The moment ang gasolina, ang supply ng o linya ng gasolina ang maapektuhan, sabit-sabit na yan. So, yung crisis ay nandoon sa gera at yung impact niyan sa bawat bansa. Kaya nga, nakikita natin sa social media, no? Ano ang mga supply ng bawat bansa, no? I understand sa Bangladesh is down to 14 days and they have actually stopped going to work to preserve the security supply. Again, babalik tayo dun sa nangyari sa atin nung pandemya. Nung pandemya, worst case scenario kaagad, lockdown. Kasi may pinoprotektahan ang Estado, kaya immediately nag-lockdown. Ito, para mo sabihin na walang krisis, normal lang lahat, hindi normal ang pagtaas ng presyo ng gasolina, hindi normal ang mahabang linya ng sasakyan sa gasolinahan, hindi normal ang isang manufacturer ng isang sardinas na brand magsabing may problema na sila sa logistics supply nila. Kung naiintindihan nung undersecretary na yon ang logistics supply, makikita mo ang impact nitong mga risk leading to a crisis that I hope will not happen in our country kasi walang plano o programa na para to mitigate the crisis, the risk that is coming out. Alright, yun po, narinig natin si Professor Malu Tequia po, no? She's one person also na believes na may crisis na ang Pilipinas. Kayo po, what do you think? May crisis na ba ang Pilipinas o wala pa? Are we experiencing crisis in the Philippines because of this conflict dyan po sa Middle East between United States of America together with Israel against Iran, no? And nadamay na po mga iba-ibang neighboring countries dyan po sa riyon nila. So, yan po ang sabihin natin updates na mayroon tayo tungkol sa Pilipinas. And si Professor Malu, mayroon din siyang po mensahe para sa mga legislators natin dyan po sa Pilipinas. Let's watch and listen to her message po sa mga
politicians, legislators natin sa Pilipinas. Let's watch and listen to this po. Hold on. MJ, alam Sandali po, nandito. Alright? Okay, alright. mo, ako nananawagan ako sa mga legislators natin, no? Sa panahon ng krisis, siguro dapat magsama-sama muna tayo. Maghanap tayo ng solusyon. Hindi diversionary tactic. May krisis po tayo, ayusin muna natin ang ating mga distrito at matugunan ang mga pangangailangan ng ating mga botante at mga pamilya dyan sa distrito. Yung hindi mo tinatakbuhan yung pananagutan na inihingi ng House of Representatives, pero dapat maging patas sila kung ano yung hinihingi ng taong bayan sa sinabi at binigkas ng ating presidente na mahiya naman kayo, ipinabalik ko uli sa inyo. Mahiya naman kayo, may krisis. Dito muna tayo sa krisis. Maghanap muna tayo ng sources ng ating langis, no? Maayos ang basic commodities. Tsaka tayo bumalik sa impeachment. Kasi yung impeachment, aksa lang yung sa pera. Operasyon ng politika. Pangatlo, parang kinakalimutan natin ang dapat pagtuunan, which is the crisis brought about by the war in the Middle East. Meron po tayo dyan 2 million na OFWs na any moment now dahil binomba yung salination plant ng tubig, baka mapabalik sa atin, no? Hanggang ngayon, wala pa tayong aeroplano, tagal ng pinangako. May iba nang tumulong sa atin, pero ang gobyerno ni Marcos ay wala pang pinapunta doon para matulungan itong ating mga OFWs. Alright, yun po, narinig natin si Professor Malu Tequia. This time around, let's hear ang reaction ng isang supporter din, very strong supporter ng DDS or kay Tatay Digong po. Let's watch and listen to the observation statement made by Attorney Harry Roque po. Sandali po, nandito. Let's watch and listen po. Tungkol sa issue ito po, no? Tungkol po. Sandali. Okay, nandito. Hold on. Nandito na po. Resulta sa pagpagaang ng pasanin ng ating mga kababayan ngayon. No? Dahil ang katotohanan po, bagamat ang buong mundo ay nasalanta nitong puntukan sa gitnang silangan, ang Pilipinas ang merong pinakamabilis tumaas na presyo ng gasolina at diesel. No? At ang dahilan dito ay unang-una, bagamat hindi naman nagbabago ang ad valorem taxes at excise taxes na pinapataw ng gobyerno, no? Ang nagbabago ay yung napakalaking kita na napupunta ngayon sa mga producers o yung mga nagbebenta ng gasolina at diesel, no? Ganito yan, no? Sa ngayon, ang pricing talaga ng ating gasolina at diesel, mga 25% napupunta sa buwis. Pero binibigyan natin ng 15%, more or less, ang mga nagbebenta ng gasolina at diesel. At yung iba ay sa iba't ibang gastos na yung mga logistics cost. No? At dyan papasok yung mas mataas na insurance at saka mas mataas na freight. No? Pero ang katotohanan yan, habang tumataas ang presyo ng gasolina at diesel, tumataas din ang presyo na nakukubra ng mga oil companies. Simple mathematics yan eh. Kung 25%, sabihin na lang natin 25% ang nakukuha nilang tubo, no? Kasi mas mahirap kung 15%, no? So kung ang presyo ay 100 pesos, ang makukuha nilang tubo ay 25. Pero kung ang presyo ay tumaas to 1,000, ang nakukuha nilang tubo ay nagiging 250. Now, ang gobyerno ay nagpasa na ng panukalang batas ang ating kongreso na nagbibigay kapangyarihan sa Pangulo na babaan yung tinatawag nating excise taxes para sa gasolina at diesel, no? Para yung 25% natin ay bababa. Pero mas malaki pa rin ang kita ng gobyerno kasi nga mas mataas yung presyo ng gasolina. Pero pagdating doon sa kita ng mga oil companies, hindi nagbabago. Magiging 25% pa rin. So yung 25% nung ang presyo ay 100 ay 25.
Pero kung ang presyo ay magiging 1,000, ay 250. So kahit anong gawin mo na ayuda, ang katotohanan yan, ang pinakakinakailangan ng taong bayan ngayon para maibsan ang epekto ng putukan sa gitnang silangan ay para magamit ng gobyerno, gamitin ng gobyerno yung inherent police power niya para limitahan naman ang kita ng mga nagbebenta ng gasolina at ang diesel. Kung dati-dati 15% ang binibigay natin sa kanila na mababa ang presyo, dapat siguro ngayong mataas ang presyo, kung nagdoble ang presyo ng gasolina at dati ay 15% ang kita nila, dapat ang gobyerno ngayon siguraduhin na ang kita nila ngayong doble na ang presyo ng gasolina at diesel ay 7.5% lamang. Pero hindi yan ang nangyayari. No? Ang nababawasan ay yung kubra ng gobyerno bilang taxes na dapat lang naman dahil yan talaga ay makakatulong no, para mapababa ang presyo ng gasolina at diesel. Pero habang hindi natin pinupuntirya ang patuloy na pagtaas ng kita ng mga nagbebenta ng gasolina at diesel, hindi pa rin natin mabibigyan ng ginhawa ang ating mga mamimili. Alright, yun pa, narinig natin ang statement made by Attorney Harry Roque po, the former spokesperson of Malacanang when former President Rodrigo Roa Duterte was the President of the Philippines. So, yun po. And this time around, let me share you, I think, kaya pa natin isang video clip ang itong report po. I think it's worthwhile sharing with you po itong report and let's watch and listen to this po, no? Itong report na ito po. Sandali, ha? And, saan na yun? 6666 sandali po. 625. Hold on po. Nandito. Let's watch and listen to this report. Galing sa Manila po. National Media Outlet. Legit ito po. No? You hold on. Patuloy pa rin ang palitan ng missile strikes ng Estados Unidos, Israel laban sa Iran. Ito ang sinabi ng Department of Foreign Affairs o DFA sa pagdinig ng Senate Committee on Foreign Relations nitong Biyernes. Sinabi ng DFA, posible pang tumagal sa 4 hanggang 8 linggo ang digmaan sa Middle East. We were informed that the U.S. is trying to send more rockets to Iran, and then the president is also trying to have a say on who will be the next leader of Iran. So the projection from the reports that we receive, it will take 4 weeks to 8 weeks. It's not like the previous Israel-Iran war, which only took 12 days. Sa oras anya na hindi pa humupa ang kaguluhan sa Middle East, ay malaking kawalan ito sa ekonomiya ng Pilipinas. Ang nakikita po nating effect dito ay first yung OFW po, kasi we have 2.4 million in the region. Second is the economic effect, which will be handled by a separate group other than the Department of Foreign Affairs. And then the third one would be, of course, not only the oil, but the prices of commodities that will increase because of the delivery services and other equipments that are coming from the Gulf. Tinanong naman ni Senator Rodante Marcoleta sa Department of National Defense kung paano mapoprotektahan ang Pilipinas mula sa posibleng panganib sa tensyon sa Middle East. Anya, karamihan umano sa mga apektado ng missile strikes ng Iran ay ang mga bansa na may presensya ang Amerika. Tanong ni Marcoleta, may potensyal bang madamay ang Pilipinas? Pero kung titignan po ninyo sa Article 3 ng EDCA, malinaw naman po doon. More specifically, under paragraphs 3 and 4, doon po sinasabi natin that the parties agree that the Philippines shall make agreed locations available to the United States forces. In paragraph 4, sinasabi, the Philippines hereby grants the United States operational control of these agreed locations. Iran might understand this as something that is potentially harmful to them also. Eh kung halimbawa ganun pagkakaintindi niya, hindi niya ba tinignan ito? These are Philippine bases po, sir. Yes. So in terms of the nature of bases probably in the Middle East and the Philippines, sir, magkaiba po yun, sir. Kasi yung base po sa Middle East, sir, there are
semi-permanent or permanent American bases. So nandun po yung mga supply depots nila, may deployment po ng personnel. Marami pong personnel ng US doon. Dito po sa atin, wala po, sir. Kasi ang EDCA sites po natin, sir, are Philippine bases that are only made available to them if we allow them. Punto pa ng senador, alam ba ng Iran na ang mga EDCA sites ay nakalaan lamang para gawing training o humanitarian facility? Bigo namang masagot ng DND ang direktang tanong ng senador tungkol sa posibleng pagkaintindi ng Iran. Sa ngayon, wala namang manong natatanggap na ulat ang DND na maaring madamay ang bansa sa kaguluhan. Gayunpaman, iginit ng Department of Foreign Affairs na walang dapat ikabahala dahil maayos at matatag ang relasyon ng Pilipinas at Iran. And we maintain good relationship with Iran. We're trying to separate this, Your Honor, from the war and from the bilateral relations of the Philippines and Iran. So we maintain good relationship, and we were able to say that during the political consultation. Bago pa man ang pagdinig ng komite, napunanan ng ilang senador ang hindi pagsipot ni DFA Secretary Tess Lazaro nitong Biyernes. Sinabi ni Senator Kiko Okay, Pangilinan, yan po. hindi Narinig dapat natin ang report po dyan po sa Manila pa, no? Tungkol ang sitwasyon dyan po sa Pilipinas. So, medyo mahirap ang buhay ngayon sa Pilipinas. And yes, we play a very important role ang mga overseas Filipino workers because we remit money, no? Sa Pilipinas. Unfortunately po, no? Unfortunately, itong we experience that ang mga remittances, ang mga tax payers money po, based on itong scandal or scam ng flood control project, it has been proven that ang taxpayers' money by the trillions po went to irresponsible, greedy individuals like mga pangalan mentioned, senators, congressmen, top government officials, no? And of course, contractors po. So, dahil dyan po, no? Nahirapan talaga ang gobyerno ngayon, gobyerno ni President Ferdinand Bongbong Marcos in terms of nawala ng trust and confidence sa administrasyon ni Bongbong Marcos, no, ni BBM. And gusto pa ang what the Filipino wants, majority of the Filipino wants, hindi lang dyan po sa Pilipinas at saka mga overseas Filipino workers sa mga iba-ibang parte ng mundo, including ang kami po dito sa Malaysia, we want to see na ang mga masterminds and those are really involved sa flood control project scam will be put behind bars. They have to pay for the crimes that they committed po, no? And restitution din po. Now, we want that the government will recover whatever losses, no? We lost dahil itong scam. So siguro po hanggang dito na lang muna ang programa natin, Nick Talk, The Real Talk with Nico on a Tuesday afternoon po. And when we talk about Malaysia, the Philippines po, ang mga Filipinos dito po, okay na okay din kami, except that ang mga deportees natin, 4,000 plus po, no? Dito sa Sabah, wala pang confirmation kailan deport sa kanila. So, dahil wala tayong transportation or barko na galing sa Pilipinas to pick them up dito po sa Sabah or sa Sandakan, to be very specific. Dahil po ang gobyerno ng Pilipinas, they put out the suspension order. Lahat ng mga fleet ng Allison na shipping lines, it's a Zamboanga-based company. Dahil sa sea tragedy dyan po sa Basilan the other day, no? Namatay, ilang tao yun namatay po. And they conducted the investigation and still ongoing ang investigation. And during the investigation po, temporarily, they issued a suspension order lahat mga operations ng barko ng Allison. Unfortunately po, one of the vessels of Allison Shipping Line is flying the route between Zamboanga to Sandakan, no? And dahil sa suspension order po, walang barko from Zamboanga or any parts po, no, sa Pilipinas po,
now who can come into Sabah and pick up this more than 4,000 illegal immigrants who are now temporarily detained dito sa 5 detention centers sa Sabah. Sa Sabah po. It means prolong ang stay nila behind bars. So sana lang ang gobyerno po will also do something about these Filipinos dahil tao din kami po, tao din sila, no? Although I don't condone ang how they come into Sabah po, no? They came in illegally, so that's the risk that you have to take, no? We cannot also blame the Malaysian government because not even one country in this world who will say welcome ang mga undocumented visitors sa lugar nila po or sa nasyon nila po. That is impossible po, no? For obvious reason, no? Undocumented visitors coming to a certain country po is not welcome, no? It's not welcome. Ang Malaysian government has repeatedly said that welcome ang mga Filipinos, respeto din ang mga Malaysians, ang mga Filipino workers po, mabait ang mga Filipino workers, easy to communicate, hardworking, honest. Ang problema lang po, some of them came to Sabah or came to Malaysia without the proper documents. So when arrested or caught, then you have to face the music. No? You will be deported. And dahil dyan po sa absence of sea transport ngayon, since February hanggang ngayon po, na kawawa din mga Filipinos po, no? We don't know when they will be deported. So I'm appealing to the Philippine government po na sana po they do something, no? Because itong mga Filipinos po, tao din po, and a majority of these deportees are originating from Sambasulta area, Zamboanga, Basilan, Sulu, and Tawi-Tawi po, no? So let's pray po na makauwi na sila po sa madaling panahon. So with this, si Nico Fabian once again would like to say thank you very much for making me a part of your day today. Malaysia, Sabah, the Philippines, God bless us all. I'll see you in my next episode. Bye! And of course, I love you all. You take care.